Happy Lord's Day! Kaya po Lord's Day, araw ng linggo. Siyempre, tayo mga sa Pilipinas, ewan ko sa ibang mga tao, ano po, sa Pilipinas, basta tayo, ang linggo, Lord's Day ang tawag natin. Yun ng mga negosyante, holiday. Yan, kaya pag pumasok ka sa linggo, meron siyang dagdag yung sweldo. Depende sa kumpanya, ano po. May kumpanyang mabait, may kumpanya naman medyo mabait lang. At saka walang kabait-bait. Ano po? Tayo mag-aaral ng Ebanghelyo. Alam niyo po ito, ang dala ko ng Bible ngayon ay Poemen. Ito ay, kung tawagin nila, ang Biblia ng mga pastor. Ito pong mga nakasulat na pangalan dito, iba't ibang denomination po sila, iba't ibang reliyon o simbahan ang pinanggalingan nila o ang kanilang kasalukuyang awak na denomination, iba-iba po ang kanilang mga aral. Pero itong Poemen Bible na to, nagkakaisa po sila ng damdamin. Ibig sabihin, hindi po sila pwedeng magsali, ay, ikaw naman panig sa iyo yan. Yan naman pabor sa iyo. Hindi po. Neutral po ang Bible na ito. Kaya walang magiging away o gulo sa pagitan ng 13 simbahan na ito na nagsama-sama. Kaya po yung mga pangalan nila. Kasi hindi mo naman may ilalagay yung pangalan nila at sa pangalan ng simbahan nila na hindi po sila sumasangayon kasi ididimanda ka nila. Yan. So, sangayon sila, nag-publish sila, at nabebenta po sa mga bookstore. Especially sa mga Christian bookstore. Doon ko po kasi binili ito sa United Nations, doon sa Philippine Bible Society. Yung mga society na yan, meron pong American Bible Society, parang sa atin, Philippine Bible Society. Basta yung unang pangalan, Philippine, then later on, Bible Society, lahat ng bansa, kung anong bansa nila, unang-muna po yung pangalan ng bansa nila. Then, Bible Society. Yan ay isang organisasyon na sila po ay nag-iimprinta ng Biblia, then at naglilimbag ng Biblia upang ang mga tao po magkaroon ng sipi. Kung gusto nila, bumili sila, o kung minsan naman, walang pambili, nagre-request, pinadadala naman po nila. Ano po, kanya lang, siyempre, iba yung bibili ka, nandiyan ka agad pag nabili mo. Hindi kagaya na nagre-request ka, may proseso po po dinadahanan. Okay, bago ka magkaroon ng CP o kopya. Ngayon, bago po tayo papalahot sa ating pag-aaral, atin pong munang iingin ng Diyos ng tulong o patnubay sapagkat ang kanyang salita ang ating pong pinapaksa. Mabuting bagay na siya po ang magturo sa bawat isa sa atin sapagkat siya naman po ay Almighty God. Alam niya ang puso't isip natin, tayong mga kagaya ko nagbabasa at yung nakikinig. Opo. Panginoon Diyos sa aming Ama, minsan pa po kami lumalapit sa luklukan ng iyong biyaya. Pagpalain mo po ang aming home Bible study sa dakong ito ni Nanay Merly o Josia, Ama at ina ng kanyang tahanan. Bless mo po ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Tingnan natin po kung ikot lang natin Nanay Merly para makita meron tao talagang kasama natin. Yan. Dahan-dahan lang po para makita niyo po. Ayan. Yan po ang tatay, nanay ng tahanan. Yan. Iyon naman ang manugang. Ang taba nyo. Joke lang. Totoo naman Sige po, si Sister Mian. Okay? Matagal ko na po silang kilala, ang kanyang pamilya. Okay? Kasi yung mother niya is Kapampangan. Diyan ako na po naman Kapampangan din naman at the same time. Sabi nga nila, Kapampangan, masatikan ng lalaki. Pag babae naman, Kapampangan malago. Yan. Kaya kung gusto niyo makapangasawa ng maganda, magpunta kayo ng Pampanga.
doon sa bating Guagua at saka Santa Rita. Ay, maraming maganda po ron. Ako na nagsasabi sa inyo. 100% po ang inyong madadaling maganda ron. O, sige, iwanan natin yung maganda. Sa Bible po, tingnan ninyo ang turo. Hindi po magkakalaban ng turo, kundi magkakatulad. Pag sinabi magkakatulad, may similarity. Dito tayo kukuha muna ng Old Testament, sa Lumang Tipan. Ang nakalagay po dito, ayon sa Biblia ng mga ngaral o sulat ng mga ngaral, ganito po ang ating mababasa. Mga ngaral chapter 1 verse 1. Ito ang mga katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel. Sa verse 12, ako ang mga ngaral ay naging hari ng Israel. Yung tatay po nito si David ay bantog na hari, sikat na hari. Walang aring pwedeng tumalo sa kanya. Sa kasaysayan ng Biblia, wala pong umigit sa hari na si David. Yung kapwa niya hari, pag pumupunta sila kay David nung panahon niya, nagdadala po silang mga pasalubong kay David. Nire-respeto po nila. Okay? Dito naman po sa chapter 12, punta tayo sa chapter 12. Meron po siyang binanggit dito. Ito po sa kabila ng lahat ng ito, nasa verse 13 po tayo. Isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kung inyo pong mapapansin ang sabi ng hari, sa kabila ng lahat ng ito, meron siyang tinutukoy na lahat ng ito. Balikan natin doon sa chapter 1. Ano pa yung sinasabi ng hari ito? Chapter 1 verse 13. Sinisiyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Kaya pala hirap na hirap po ang tao. Katalagahan po pala yan. Kaya pag yumaman ka, biyaya ng Diyos at pinayaman ka. Ang problema lang ng pinayaman, mula sa pagiging mahirap ng yumaman ay naging maramot naman. Para bang hindi siya dumaan doon sa mahirap. Kaya sabi ng iba, nagkapera lang. Halos hindi mo na mahabot. Totoo naman talaga yan Kaya sabi nila, mas maganda pang siya'y mahirap, at least nakakadaw palad natin. Pero hindi po natin alam ang plano ng Diyos, Maraming mayaman na bumagsak. Maraming mahirap na umangat ang buhay dahil sa tulong ng Panginoon Diyos. I-search nyo po yung mga malalaking negosyo kung saan sila nagmula. Meron po nagmula talagang mayaman pero may nagmula po sa mahirap hanggang sa yumaman po. Okay? Hindi naman po yun ang paksa natin, Ngayon, ang sabi ng mga ngaral, nakita na niya lahat, pinag-aralan na niya lahat ng galaw ng mundo sa kanyang panahon. Kaya ang nasabi niya, isa lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito po ang katungkulan natin, tayong mga tao, per individual. Hindi per barangay, per family, hindi. Per individual. Ngayon, baka sabihin niyo, pati ba yung mga batang malilit? Ganito po yun. Pag ang nanay mo at tatay mo, sila yung obligadong ituro sa bata. Abang lumalaki siya naman ngayon ang nagtuturo sa kanyang anak. Anak, ganito ang gusto ng Diyos. Anak, ito ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya, kahit bata sila, natuturuan na sila. Bata pa lang po, nakakarinig na sila ng mabuting salita ng Diyos. Ngayon, bakit po kailangan tayong matakot sa Diyos? Kasi po hindi natin masusunod yung gusto niya Parang pamilya.
Hindi po ba meron tayong kinatatakutan sa pamilya? Kumisan yung tatay mo, kumisan yung kuya mo. Hindi ba pag matikas ang ulo mo, anong sabi nila? Tatay, si ganito. Oh, ang bilis ngayon gumalaw, takot sa tatay eh. Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, sa Diyos, kung may takot ka sa Diyos, gawin mo ang tungkulin mo bilang tao. Anong tungkulin mo? Sumunod ka sa utos ng Diyos. Ngayon, mabuti bang kumontra sa gusto ng Diyos? Nasa inyo po yan kung gusto nyo kumontra. Wala po sa akin, ang pasya, nasa inyo yan. Pero tinitiyak ko, pag kumontra ka, natural, magagalit ang Diyos sa iyo. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka. O, pag kumontra ka, ibig sabihin, baka mas magaling ka pa sa Diyos. Meron pong mga reliyon na ganyan, yung mga leader nila, mismo founder nila, sabi ko, ano ba klaseng tao ito? Aba, sukat ba naman sinukat niya po yan, Diyos? Hindi mo kaya sukatin ng Diyos. Pero sa kanila pong pagdi-deliver ng mensahe, minsan sinusukat niyan, Diyos. Sabi ko, ano ba klaseng tao ito? Mas magaling pa sa Diyos? Meron pong mga reliyon na ganyan, na hubog ng, alam niyo na, yabang. Yung sinasabi ko yun, wala na po. Namatay siya sa COVID-19. Sa ibang bansa. Kasi sa kakatago niya, doon siya nabutan ng COVID-19. Doon na rin po siya namatay. Okay? Kayong mga mahilig sa reliyon, baka narelate na sa isip ninyo yan sa ibang bansa. Huwag ko na sasabihin yung bansa, baka sabihin nyo masyadong ano tayo. Okay? Ang utos, sumunod. Pag hindi ka sumunod, kaibigan, ito, at least binabasa natin. Sa isang taong hindi masunurin sa Diyos, ito ang Biblia. Okay? Anong nakalagay? 1:36. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Marunong bang mapuhot ang Diyos? Simple lang, yung hindi sumusunod. Di ba napakadaling unawain? Sabi, sumunod ka sapagkat yan ay tungkulin mo. Pag may tungkulin ka sa kapwa, meron ka rin tungkulin sa Diyos. Alin ang malaga? Mas malaga, yung tungkulin mo muna sa Diyos ang unahin mo. Yan ang sinasabi ng God first. Kapag ginuna mo ang Diyos, sigurado kaibigan, hindi ka lugi sa salitang kalye. Puro ka number 1. Bakit? Ang inuuna mo ang Diyos eh. Kahit asawa mo, anak mo, hindi po pwedeng mauna pang pamilya mo. Diyos muna. Lagi ko sinasabi, parang ganito. Halimbawa, nagkakasiya ngayong pamilya. Bigla yung isa niyong kapamilya, biglang nangisay. Anong gagawin niyo? Usually, pag mayroong naggaganyan, parang hysterical lahat. Anong sabi niya? Ay, tawag ka ng ambulansya, tawag ka ng doktor, tawag ka. Lahat na lang pinatatawag. Yung buhay ng tao nasa kapangyarihan ng Diyos. Ang lagi ko sinasabi, magdasal muna kayo. Hingin nyo muna ang tulong ng Diyos. Doon sa inyong pamilyang may problema. Then, at saka kayo umaksyon na. Kung pupunta kayo ng ospital, tatawag kayo ng ambulansya, tatawag kayo, so forth and so on. Unahin nyo muna po ang Diyos. Alam nyo, may mga doktor na loko-loko. Bakit ko nasabing loko-loko? Kung minsan tatakutin ka pa ng doktor eh. Anong sinasabi na? Buti na lang nadala nyo agad. Kung hindi, ayun na, hindi pa pananakot yun. Kasi alam naman ng Diyos ang buhay ng tao eh. Siyang higit na nakakalam. Kaya pag ginuna mo siya, baka hindi mo nadali sa doktor yan eh. Diyan lang sa bahay nyo, titino na yan.
Paano kung hinuna nyo yung, siyempre bilang tao, nag-hysterical talaga. Lalo na kung yung may sakit ay breadwinner. Di ba, di ba totoo yan? Ano pa? Lalo na marami kang mamanahing dyan. Di ba? Kahit anong meron siya, unahin nyo muna po ang Diyos. Ano po? Lagi nyo tatandaan yan. Iba po yung inuuna mo yung gusto ng Diyos. At doon sa ganong bagay, ang Diyos ay naluluwalhati sa pamamagitan ng buhay ninyo. Huwag po kayong para kayong yung hindi na tolero. Huwag. Mas lalong lumalaki ang problema ninyo niyan. Okay. Pag hindi po tayo sumunod, anong sabi ng Biblia? Napakaliwanag po. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mananatili. Anong ibig sabihin? Hanggat nabubuhay kayo sa ibabaw ng lupa, yung galit ng Diyos nasa iyo. Ngayon, pwede bang matanggal yan? Aba, siyempre naman. Pag nagsimula ka ng sumunod, tatanggalin din yan. Pero hanggat matigas ang ulo mo, nakakapit na yun sa pagkatao mo, kaibigan. Kanya lang ang sabi ng iba, ayan na, kinakarma na. Yun ang yung tingin ng ibang tao. Especially kung kalaban ka ng ibang tao. Ano sasabihin ng iba na? Yan, namumuro na. Hindi po ba gano'n? Sumunod lang po tayo. Sundin natin yung utos ng mangangaral. Hindi po yung mangangaral ang sinusunod natin na yung aral na dala niya na nagmula sa Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Tayong mga tao po pala may tungkulin. Nang tungkulin, sumunod tayo. Saan? Sa utos. Nino? Ng Diyos. Tingnan nyo po si Jesus na siya po yung nangangaral. Baka akala nyo sa lumang tipan lang na saan nyo? Bagong tipan po, pero di sinabi si Jesus eh. O ito, tignan natin, anak ng Diyos si Jesus. Lagi nyo tatandaan. Son of God. The Son of the Living God. Okay. Sa chapter 28 ng Mateo, ito po sabi ni Jesus sa verse 20. Ito po yung salita niya sa kanyang mga apostoles na sila Apostol Pedro sa panahon nila. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo. Kasi po mangangaral sila Pedro. Pero ang dala nilang aral, isa lang. Aral ng Panginoong Jesucristo. Oh. Anong sabi ni Jesus? Ipasunod ninyo ang alin? Yung aral ko. Kanino? Sa mga tao. O di ba po magkatugma lang? Parehas lang? Hindi po magkakalaban yung aral ng mga nasa Biblia. Kasi po pare-pareho silang lingkod ng Diyos. Binasa natin New Testament ha. Binasa natin Old Testament. Ano pang sabi ni Jesus? Sa mga susunod, tandaan ninyo. Yun, napakaganda. Remember this. Hindi ba may mga salitang pakalya? Tatandahan mo. Ayaw na kitang makita. Pag nakita kita. Ayan, delikado. Si Jesus hindi delikado. Tandahan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakaganda ang provision ng Diyos. Ang ibibigay na kasama mo ang kanyang anak. Kung susunod ka. Pero pag hindi ka sumunod, ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, napupuhot ako sa iyo. Alin ang gusto niyo po? Ang Diyos mapuhot sa inyo o ang Diyos ipasasama ka kay Jesus sa kanyang anak? Kayo po ang pwedeng magpasya niyan. Kung ako ang tatanungin nyo, doon na tayo kay Jesus. Pero siyempre, meron kanya-kanyang kaisipan ng tao. Pero kung gagamitin nyo sa tama ang kanyang kaisipan, anong sabi ni Jesus? Sundin nyo ang aking utos. Di wala na, tapos na.
Kahit naman po sa pamilya, pag sinabi ni tatay, wag mo sinunod, di ba magagalit si tatay? Sinabi ni nanay, di mo sinunod, di ba magagalit ang nanay? Ano yun? Papalakpag yung tatay mo? Papalakpag yung nanay mo? Naalala ko po nung araw, nakikita ko ganito Yung bata, yung baby, habang lumalaki, ano sabi ng tatay? Nagkataon, dumalaw yung kanyang kumpare, yung ninong. Anak, sige nga, murahin mo yung si ninong. Di ba? Minsan lang nagturo, pinamumura pa yung kumpare. Baka kayo, ganyan din ang ugali niyo. Murahin mo nga si ninong mo. Kaya imbis na bigyan ka 500 ni ninong, total, minumura mo ko, di wag na lang. Turuan niyo po ang anak niya sa salita ng Diyos. Kasi nga, katungkulan po nating tao na sumunod sa haral ng Diyos. Pero yung bata, wala pang alam, simulan mo ng turuan hanggang sa lumaki siya. Yung tinuro mo, then pag lumaki yan, nagkapamilya, ganon din po ang gagawin. Ituturo din niya sa kanyang mga anak. O, hindi nakakatupad ng utos. Sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo. Napakaliwanag po ang gustong mangyari ng Diyos. Lahat po ay gusto ay maging masunurin sa Kanya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin ng iyong kalooban ay masunod ng iyong kalooban, sapagkat yan din po ang sinabi ng iyong anak na si Jesus do sa Ama namin, nasa langit ka. Sundin ng iyong kalooban dito sa lupa para nasa langit. Kaya sinabi po ng iyong anak na si Jesus, dapat po kami sumunod para kami makarating sa langit. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kalulatian sa ngalan ni Jesus. Kayo pong mga nanonood ng video, sana meron po kayong napupulot na haral. Hindi ko naman po sinasabi, pulutin nyo lahat. Sana man lang meron kahit isa lang. Kahit isa lang. O kung gusto niyo naman, binasa kong Bible, kung meron kayong ganito, baka kala nyo, sinushortcut ko, sundin nyo na lang ako. O kaya gumamit kayo ng ibang Bible, welcome naman po sa akin yan. Pag Bible, hindi kagaya ng iba relief. Ang reliyon na yan, ibang klaseng Biblia yan. Ubod ng dunong. Akala mo sila gumawa. Opo, huwag kayong magmarunong sa Biblia. Ang Biblia po is inspired by God's Spirit. Baka magkamali ka, bandang uli, nagbibilang ka ng poste sa kalsada. Sometimes may nangyayaring ganyan. Ano sabi nila sa sobrang sobrang talino yan. Ngayon kita mo, nagbibilang ng poste sa kalsada. Doon po sa amin sa probinsya. Meron ganyan. Pero hindi ko naman sinabing mangyari sa inyo yan. Baka lang, meron kasi ako nakita sa buhay ko. Ano po? Sige, ano po? God bless all sa atin. Nawadat na kayo ng video nito. Nasa maayos na kalagayan. Thank you for watching. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa na po akong 64 years old. Stroke. Senior. At stroke po ako. 6 years. Kanya lang ang aking stroke, naiiba sa lahat ng stroke. Bakit ko sinabi naiiba? Nose. Ibig sabihin po ng stroke nose, wala siyang identity. Hindi mo siya pwedeng sabihin, ischemic, kung ano-ano. Hindi. Wala siyang identity. Kaya, sabi ng ibang tao sa akin, para kang walang sakit. Yan po ang identity mo. Para lang maunawa ninyo, wala siyang identity. Hindi mo pwede, naputukan ako ng ugat, naputukan ka, wala. Yung puso ko, wala. Dahil nung na-check ako, lahat. Praise God. Sige, ano po? God bless us all po.